Personally, sa tingin ko, this is another very low part, no, on our foreign policy. In fact, nagpapakita ito ng darapalang hypocrisy, no, among the major powers, the US, and even Japan for that matter. At tayong Pilipinas, through President Marcos, ay nahayaan natin na ang ating foreign policy will be dictated by the interests of these big countries, no? Ang nangyayari kasi ngayon, Nina and Michael, talagang totoo naman na mayroong labanan ng dalawang malalaking bansa na parehong mga imperialistang bansa na gustong idomina itong bahagi ng ito ng mundo, no? Asia Pacific, or kung ang China ang tatanungin, tawagin niya itong area na ito ng South China Sea. But ang US ay may mas malaking agenda, Indo-Pacific ang kanya, no? Yung mga bansa na nasa Indian Ocean and Pacific Ocean ay gusto niyang i-dominate, no? Now, itong ginagawa ngayong trilateral meetings between Japan, China, and US and the Philippines ay sa tingin namin mas lalo lang nitong paiigtingin yung tensyon sa region ng South China Sea or West Philippine Sea, no? Taliwas ito doon sa panawagan na dapat nga i-demilitarize yung area na yan, no? At magkaroon ng isang code of conduct, especially among claimant countries, na magkakaroon ng cooperation na walang nagdidikta na isang malaking bansa or isang bansa na malayo naman dito gaya ng Amerika. Pag sinasabi nga ng Amerika, ito may statement na naman si Biden na ironclad defense for the Philippines. That's hypocrisy, no? Dahil nung iniwanan nilang Asia Pacific dahil nandoon sila nag-concentrate, for example, sa Middle East, sa Afghanistan, and those areas, iyon naman, sinamantala siyempre ng China, no? Naging dominant na siya dito sa Asia Pacific, biglang nag-pivot to Asia Pacific ulit sila, no? So, actually, ang nangyayari ngayon, labanan ito ng hegemonic wars ito between two countries to control the market, to control yung passageway ng area na yan. And siyempre, on the part of the US at sa kanyang mga kaalyado, negosyo kasi yung paraging pag merong tension. Remember, sa napakaraming mga gera ngayon, ang number one supplier ng mga armas dyan ay ang Amerika.